Usapan naman natin ngayon yung about sa pakikisama ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Napakahalaga po na alam natin kung ano ang gagawin natin kapag tayo po ay may mga kasamang hindi mananampalataya. At dapat maging aware tayo at maging matalino sa lahat ng ating mga gagawin. Paano nga ba makikisama dapat ang isang mananampalataya sa mga hindi mananampalataya? Marami sa atin dito na meron tayong mga pamilya o mga kamag-anak na hindi pa mananampalataya. May mga kaibigan tayo na hindi pa mananampalataya. Ngayon, kapag kaharap natin sila, kapag kausap natin sila o kaya kapag kasama natin sila, paano ba tayo nagsasalita? Paano ba tayo kumikilos? Paano ba tayo mag-isip? Paano ba tayo makikisama sa kanila? Minsan, may napakinggan akong pastor na ang sabi niya, bakit kung kailan naging Kristiyano ka na, nilagyan mo naman ng period yung pakikisama mo sa mga hindi mananampalataya? Ang pinpoint out niya is yung mga Kristiyano na isineparate yung kanilang mga sarili sa mga hindi mananampalataya. Question niya yon, yung mga Kristiyanong yon. Bakit kung kailan naging Kristiyano ka, hindi ka na nakikisama sa mga hindi mananampalataya? Yan yung question niya. So ngayon, hindi importante kasi yung opinion ng tao. Ang importante at ang nagmamatter is kung ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa pakikisama ng mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. At isa sa mga nakakalungkot na nakikita ko na merong mga mananampalataya is compromiser. Ibig sabihin, ginagawa pa rin nila yung mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. At ang isa sa mga reason nila is pakikisama yon. At gusto nilang i-win yung mga hindi believers. Maganda naman yon. Yung sinabi mong gusto mo silang i-win, yung mga hindi mananampalataya. Pero hanggat maaari, huwag mong gawin yung mga ginagawa nila. Meron akong babasahin po dito, nakasulat sa Pangalawang Korinto chapter 6 verse 14 at sa mga sumusunod na verse. Nakasulat dito kung paano ba makikisama ang mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Unang-una, in verse 14, sabi dito, huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Kasi merong mga taong nagki-claim na Kristiyano pero nakikisama sila na parang mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, namumuhay sila na para bang kapareho nila yung mga hindi mananampalataya. Sabi dito, maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya at di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Sino ba ang templo ng Diyos? Di ba yung katawan natin, our body is the temple of the Holy Spirit. Ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, dapat itong templo na ito, ingatan natin at gamitin natin for the glory of God. Yung mga hindi mananampalataya, sa tingin nyo ba yung katawan nila templo ng Diyos? Hindi. Ang magiging templo lang ng Diyos is yung mga taong tumanggap sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos at sumusunod sa Panginoon. Kaya nga may mga example na binigay doon. Maaari bang magsama yung katwiran at ang kalikuan, ang Diyos at ang dyablo, ang dilim at ang liwanag, ang mananampalataya at hindi mananampalataya? Ano bang pagkakaparehas ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Wala. When it comes sa paglago mo sa iyong pananampalataya, wala kang mapupulot dyan na aral or hindi ka lalago pagka ang kasama mo is hindi mananampalataya. Maging salt and light tayo kapag kasama natin yung mga hindi mananampalataya para makita sa atin yung pagbabago at pagkakaiba. Kasi kung tayo po ay namumuhay na parang kapareho rin nila,
paano sila maniniwala sa atin na lingkod tayo ng Diyos? Yung ginagawa nila, ginagawa rin natin. Kaya nga, paano ba tayo dapat mag-react? At paano ba dapat tayo magliwanag bilang mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya? Sabi dito, bilang mga templo ng Diyos na buhay, bilang mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang magiging bayan ng Panginoon is yung mga tao na ang katawan or ang buhay ay templo ng Diyos. Yung mga totoong mananampalataya. Verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Sino ang dapat nating layuan? Yung mga hindi mananampalataya, yung mga ginagawa nila. Ano pa? Humiwalay kayo sa kanila. Merong nakasulat sa Bible, bad company corrupt good character. Pagka ang kasama mo bilang Kristiyano is mga hindi mananampalataya, hindi Kristiyano, pwede ka nilang mahatak, lalo na kung hindi ka pa ganun ka deep in sa salita ng Diyos, pwede ka nilang mahatak. Kung paano sila mamuhay, pwedeng maging ganun din ang iyong pamumuhay. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So itong message na ito galing na mismo sa Diyos. Kung paano ba dapat makikisama o makikitungo ang mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. So pinag-uutos doon ng Panginoon na hindi talaga pwede na tayo mga mananampalataya, makikisama tayo sa mga hindi mananampalataya, the way sila mamuhay, the way sila magsalita, the way sila mag-isip. Meron pa akong nakitang pastor, nagko-compromise siya. Nagpipray siya, pagkatapos niyang ipag-pray yung mga taong kasama niya, kung anong ginagawa ng mga unbeliever, ginagawa niya din. Paano niya mawiwin kung namumuhay siya na para ding hintil, parang hindi mananampalataya? Dapat maging salt and light tayo, makita sa atin yung liwanag ni Kristo. Kahit saan tayo magpunta, kahit sino ang kasama natin. Kung ang mga kasama natin is hindi mananampalataya at nag-uusap sila ng kung ano-ano, dapat maging salt and light ka, ipakita mo na hindi ka ganon katulad nila. Kasi lingkod ka na ng Diyos, binago ka na ng Diyos, yung buhay mo ay na kay Kristo na. At naalala niyo yung kay Paul at kay Pedro? Si Pedro ay nirebuke ni Paul. Bakit? Si Pedro at si Paul, mga Hudyo, mga lingkod sila ng Diyos. At yung mga hintil, yun yung mga hindi mananampalataya. Itong si Pedro, pag wala yung mga apostol na kasama niya, namumuhay siya na parang hintil. Pag nakita siya ng mga believers, ng mga Hudyo na kasama niya, mga mananampalataya, lumalayo siya dun sa mga hintil, nagkukunwari siya. Kaya siya nirebuke ni Pablo, nagkukunwari siya. Pagkasama niya yung mga hintil, hintil siya. Pagkasama niya mga Hudyo, Hudyo siya. Pagkasama niya yung mga believers, believer siya. Pagkasama niya yung mga unbelievers, unbeliever siya. At yun ay hindi pwede sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng firm stand sa ating faith na kahit ano man ang maging sitwasyon, sino man ang ating mga makakasama, is magliwanag tayo, ipaglaban natin at tayuan natin ang ating pananampalataya. Kung gusto mo silang iwin, makipagkaibigan ka sa kanila, dalhin sila sa Panginoon, okay yon. Pero maging matalino din tayo, the way tayo magsalita, mamuhay at makikisama sa mga hindi mananampalataya. God bless po.